Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, ating pag-usapan kung gaano ba talaga kalaki, gaano ba kadami ang tinatawag na wealth for humanity. Sa ngayon ay merong bagong pangalan ito. Ito ang tinatawag na infinity account kasi hindi na daw mabibilang pati ang tubo nito. Kaya ito, atin panoorin dito sa video kung magkano at gaano ba kalaki ang tinatawag na wealth for humanity pinagsamang kayamanan ni Jose Rizal at ni Presidenteng Ferdinand Marcos. Magkano kaya ang laman kapag pinagsama-sama ang mga account ni Ferdinand Marcos? Kaya nitong gawing mayaman at progresibo ang bansang Pilipinas at kaya nitong bayaran ang utang ng Pilipinas. Ang mga accounts na sinetap ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Father Jose Antonio Diaz ay ang mga malalaking deposito ng mga ginto, platinum at mga mamahaling diamante o yun nga ang traces ng mga iba't ibang kulay ng mga diamante at iba pang mga mamahaling bagay na nakalagay sa mga accounts na ito na nakalagay sa codename na TVM LSM 666. Ngayon itong TVM LSM 666 sa nakaraang vlog natin ay meron tayong nakuhang certificate of deposit at certificate of delivery. At ang account pala na ito ay nasa bangko ng Singapore, ang Development Bank of Singapore or DBS, ang pinaglagakan ng 150,000 tons of gold bars na mayroong depository name na TBM LSM 666. Kaya napakarami itong TBM LSM 666 ay isa sa napakaraming gold bars na account. Imagine 150,000 tons sa Development Bank of Singapore nakalagayan. Okay, patuloy tayo sa video. Sino nga ba itong si TVM LSM 666 o ang susi kapag mabuksan ang mga account na ito ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo? At talaga nga namang mautak itong si Ferdinand Marcos sa paggamit ng codename na ito na talagang ikalilito ng mga taong gustong angkinin ang accounts na ito. At ito ngang si TVM LSM 666 ay nanatiling sekreto. Gaano nga ba kalaki ang laman ng accounts na sinetap ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo? Ang mga accounts na ito ng TVM LSM 666 ay kumalat na sa iba't ibang social media sites. Marahil ang iba sa atin ay nabasa na ito sa mga articles na nagkalat online. Sa mga hindi po nakakalam ay ito ang mga accounts. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, matatawag itong infinity account o infinite dollars account na naglalaman ng 1,181,336,675 metric tons ng mga ginto at kasama na dito ang 1 million metric tons na platinum at 1 million metric tons na iba't ibang kulay ng mga diamante. Grabe, hindi lang pala ito lahat ay yellow metal, hindi lang pala lahat gold. Meron palang white metal, tinatawag na platinum. At may kasamang gemstones, lahat-lahat ito. Kaya itong halos 2 million tons ay hindi pala ito solid gold bars lahat. May halo palang platinum, mga white metals. At meron pang mga gemstones. Kaya kung itotal ito ay kung ginto lamang, ang ginto siguro ay hindi umabot ng 1 million tons. Kasi ang platinum ay ayon dito ay 1 million tons eh. Ang sabi ni Karen Hodis, ang attorney ng World Bank noon, ang sabi niya ay meron lamang 1.8 million tons of precious metals. Kaya yun siguro ang totoo kasi si Karen Hodis ang pumirma ng mga papeles sa World Bank. Okay, patuloy tayo sa video. In short, hindi mabilang ang laman ng mga accounts na ito kung kaya ito ay tinawag na infinity account dahil hindi mapigilan ang paglaki ng interest nito na nakalagay sa iba't ibang bangko sa buong mundo o mas kilala bilang wealth for humanity na kung saan ang account na ito ay inaasahan ng lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi rin makapaghintay ang iba't ibang bansa upang mabuksan na ang account na ito upang mapangilabangan ng lahat at ang pinaka-prioridad nito
ay ang bansang Pilipinas o ang sambayanang Pilipino. Ganyan kamahal at kalaki ang plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa bansang Pilipinas na hindi mahigitan ng kahit na sinong lider ng bansa sa buong kasaysayan. Napakausay ng ginawang pag-setup ng mga accounts na ito ni Ferdinand Marcos dahil hindi ito basta-basta makukuha ng kahit na sino man, dahil na rin sa maraming puzzle ng pagbubukas ng accounts na ito. Kung kukunin man ng gobyerno ang 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, ay mabubuking ito, kagaya na lamang ng pagpupuslit ng Administrasyong Aquino ng 3,500 metric tons ng mga ginto papuntang Thailand na napigilan ng United Nations. Kung wala pa tayong update sa ngayon kung naibalik na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At eto, meron akong ibahagi sa inyo mga ka-TH, mga kababayan. Bakit nga ba nakialam ang UN, United Nations? Noong ipinisulit ni Pinoy ang 3,500 metric tons ng gold bars, noong presidente pa si Pinoy, ay ang nakahuli nito ay ang UN, United Nations. Bakit kasama ang United Nations sa mga ginto na yan? Bakit binabantayan nila yan? Okay, so yan na yung atin ngayon malaman, na ang ginto pala na yan ay talagang may control ang UN, at hindi lang UN, ang US, ang Pentagon. Meron tayo ditong silyo sa delivery receipt na ito ng TBM LSM na diniposito sa Singapore, sa DBS, sa Development Bank of Singapore. Ito yan, noong 1983 ito. Oh. So account TBM LSM. So dito ay patay na yata si Father Antonio Diaz sa taon na ito. So ibig sabihin ng TBM LSM ngayon ay CFM na, kasi siya yung beneficiaryo ni tagapamahala ng account na ito ni Jose Rizal. Okay, so tingnan natin yung stamp ng ito yun, no? Ito yung narito yung stamp ng UN saka US Pentagon. Okay, so ito yun. Sandali lang ko atin linawin to. So ito mga ka-TH, so ito UN Security Council Pentagon. Ayan. So United Nation yan. Kasama ang Pentagon na nagbabantay sa, isa rin sa nagbabantay pala dyan. Ito, security assigned by itong dito, ang seguridad, ang naka-assign pala dyan ay UN Security Council at Pentagon ng USA. Ang Pentagon ay nandyan yung pag-iispiya, di ba? So yung pagpuslit siguro noon ni Pinoy ay merong nakatiktik na taga-Pentagon at inireport ka agad sa UN. Kaya ang humuli noon ay UN eh. Ngayon, ang huling nakakita ng gold bars na yun, yung 3,500, ay ang UN with the knowledge of Pentagon. So ito yan. Kaya dito natin ma-conclude na ang Amerika at saka UN ay mayroong control talaga sa mga ginto na yon. So first time natin ito na nasilip dahil dito sa mga silyo na ito, na bakit narito ang UN, di ba? Saka Pentagon. So ibig sabihin, ang nagko-control talaga ng mga ginto na yan, kasi napakarami, ay ang UN at Pentagon. At kung mayroong mga makuha si Bongbong dyan, ay siguradong ang interest lamang. Ang interest ay napakalaki, billion dollars din eh. So okay na yun. Kahit na ang nangangalaga ng ginto pala na yan ay ang UN Security Council at Pentagon.
Okay, balik tayo sa video. Sa paglipas ng panahon ay maraming grupo ang nagpaplano kung paano nila mananakaw ang mga accounts na senator ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito ang sinasabi ni Imelda Marcos na ang nakalaan na sa bansang Pilipinas ay aagawin pa. Ang tinutukoy niya rin dito, mga kaalam, ay ang grupo ng sindikato na hawak ang ibang sangay ng ating gobyerno na gustong angkinin ang mga yamang ito. At alam din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga accounts na ito na sinetap ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na kung nanalo sana sa pagka-vice presidente si Bongbong Marcos ay bababa na sana siya sa pagka-presidente at ibibigay niya ito kay Bongbong Marcos. Ayan, so- Dahil dito lamang ang paraan upang magamit ang last will and testament ni Ferdinand Marcos. Alam din ni Duterte na ang mga Marcos lang ang magmamanage ng mga wealth nito. Okay, so kahit pala si Digong ay alam niya na totoo yung Marcos Gold. Kaya siya ay naniniwala. At kung nanalo lamang na Vice President noon si PBBM, ay bababa siya at automatic ang Vice President ang magiging presidente. Yun, nung panahon na yun, hindi pa malaki ang ulo ni Digong noon. Pero ngayon hindi na pwede yung ganun, di ba? Kasi gusto nga nila na sila talaga ang maghahari sa Pilipinas. Okay, so ito nga ang napakatalinghaga ng TBM LSM account. Patay na kasi si Father Diaz, di ba? Si Jose Rizal, aka Father Diaz, patay na. So, sino ba talaga itong TBM LSM? At kung sakali na si Jose Rizal nga yan, patay na, ibig sabihin meron siyang benepisyaryo. So kung meron siyang benepisyary, sigurado si Apo Lakay yun, si FM. Kaya si FM talaga ang TBM LSM 666. Ang problema ay wala na rin. Kaya meron na namang benepisyaryo si Apo Lakay. At sino yun? Ay wala na talagang iba. Kasi nag-iisa na lang na lalaking anak, si Bongbong, si PBBM. Kaya siya ang susi. Kaya nga, kung napansin natin, taon-taon, 2 taon na, 23 and 24, ay binayaran ng ating utang 90% ang ibinayad, halos bayad lahat. Taon-taon yun na, kaya magtataka tayo, mapaisip, baka ito na nga, ginamit na yung Wealth for Humanity para unti-unting mabayaran ang ating pagkakautang. Okay, so comment nyo na lang ang inyong saloobin mga kababayan, mga katiyats. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.